Salamat sa unang araw ng September, no? Berna, no? Salamat sa ah, pagkakataon na to. Itatanong ko sa inyo, no? Hindi ko alam kung yung 7:30 Mass last Sunday, kinuwento ko yung mga nanalo kaming mga pare sa bunutan. Kinuwento ko ba sa inyo? Ha? Sa 7:30 Mass. Not in the 7:30 Mass. Okay. Kinuwento ko sa 5:30 eh. Anyway, I will start from there. Tapos I will change and add a few more things, but use that as a springboard once again. Fiesta ni St. John Mary Vianney, August 4. So, pero celebrate namin about a week or 2 weeks ago. At nung celebration, may raffle. No? May raffle. Tatlo kami nakitira dito, no? May iba naka-assign dito pero hindi nakitira dito. Si Father Anil nakatira sa Tabat, isang Indian na nakisabay sa amin. So 4 kami, no? Isa nakisabay at 3 nakatira dito. Pumunta kami doon sa aming gathering ng mga pare. Pagkatapos ng lunch, may bunutan, no? May premyo 1,000, 5,000 at 10,000 yung mga premyo, no? Sa nabunutan. No? Maraming nabunot, marami. Unang nabunot, yung kasamahan natin, si Father Enid, yung nakisabay. No? Nabunot siya 1,000, di ba? Si Father Jason, nabunot rin later on, no? 5,000, di ba? Tapos si Father Bipin, nabunot, di ba? 10,000. Sabi ko, wow, swerte naman. Diba? Swerte naman. Ang saya-saya ko, sabi ko, mga kasama ko nanalo, di ba? At yung huling nabunot, di ba? Sa palagay nyo, sino? Hindi ako. May ibang nabunot, di ba? Wala doon. Kaya sabi, hindi pwede, no? Bumunot ulit. Kaninong pangalan? Diba? Nabunot yung pangalan ko. Sabi ko, wow, swerte naman. Nanalo kami lahat, di ba? Ang swerte naman, ano? What a gift, what a blessing, di ba? Pero ito nga, no, ang ebanghelyo ngayon natin tukol sa labas. Mahalaga yung labas, pero higit na mas mahalaga yung loob. Ang kadalasan, hinahanap natin mga blessing, mga himala na nasa labas. Hindi yung loob. Magandang kwento, di ba? Nabunot kami, di ba? Nanalo kami para kaming tumama sa jackpot, di ba? Salamat, di ba? Salamat. What a gift, no? Sana hindi lang yung mga panlabas na mga mga himala na nakita natin. Marami sa loob na himala na nababaliwala natin. Example. Isa sa pinakamalaking himala, ang bawat isa sa atin nandito. Isang himala. Nandito pa tayo. Buhay pa. Kahit na gaano karaming pinagdaanan na hirap, no? Namatay na tayo sa wala nang pag-asa. Wala na. Sa sakit. Na heartbroken. Naku, napakasakit. Ako'y iniwan. Hirap na hirap. Diba? Sa mga pagkakataon na yung love life natin nagkaloko-loko. Diba? Sa mga pagkakataon na na-addict tayo sa bisyo, for example, no? Para tayong wala ng pag-asa. Kinain na ako ng addiction na ito, di ba? Pero nakabangon. Yan ang kwento ng bawat isa sa atin. I am sure we were dead, but have been brought back to life. Muling nabuhay. Ilan beses nangyari yan sa bawat isa sa atin nandito. Isn't that a great, big miracle? Sana hindi natin makaligtaan yung malaking himala na nangyayari sa bawat isa sa atin. What a gift! What a gift! No? What a miracle! Ang paanyaya ko sa inyo ngayon, huwag natin hanapin lang yung himala na panlabas. Yung mga panlabas, you will be rewarded. Panglabas, you will be rewarded earthly, materially. Mahalaga. Pero mas mahalaga yung nakita natin yung himala na nasa loob, which will give us eternal life.
Ang reward nito, makamundo. Ang reward na ito, makalangit. Ito ang hanapin natin. Ito magpapalakas sa atin. This will give us inspiration that will lead us to eternal life. This will be temporary. Temporary rewards, temporary pasasalamat, but it is not everlasting. So may invitation, ang daming himalang nangyayari sa atin. No? Bawat isang tao nakakasalumuhan natin, kung ilang daan tayo na dito, ilang daan himala, buhay, lumalaban pa. No? Giving us inspiration. If we hear the stories kung paano tayo nakabangon, what a gift. What a gift. No? Itong kasalanan na to na hindi ko kayang i-give up, diba? Nag-give up ko na rin sa tulong at awa ng Panginoon. Nakalaya rin ako. Akala ko hindi na ako makakalaya sa pagkalipin ng kasalanan to. Nakalaya. So miracles, many stories, many miracles happening in our lives, which hopefully we see. We train our eyes and be truly grateful. Hanapin natin, masanay tayo sa mga panloob na mga biyaya na nasa bawat isa sa atin. And if we keep doing this, masanay tayo, no? And then we will truly be blessed by these many miracles. Lastly, mandami nagpapadasal sa sakit, di ba? Sakit. No? I would just like to share again how this is very important. Ang sakit, illness, is also called disease. Di ba? Disease, di ba? Ang sakit. This, wala. Is. This is. Walang is. Puro stress ang disease. The cause of our illnesses is brought about by disease. Walang kapayapaan, puro stress. Puro stress. Dahil doon, napaka-prone sa dumapo yung kasalanan because of disease. Disease. A few days ago, August 28, we celebrated the feast of St. Augustine. Sabi ni St. Augustine, my heart is restless until it rests in you. There is no ease. The opposite of ease, of this is at ease. I am at ease. I am at peace. I am relaxed, restful in the hands of God. Siya naman ang bahala. Let us be at ease with the inside, sa puso, hindi sa labas. Sapagkat sa kalooban ng Diyos, sa loob, sa puso ng Diyos, let us put our hands, our concerns, our worries, ilagay natin sa kamay ng Panginoon Diyos. Siya naman ang bahala. Siya naman ang bahala. So we thank God for this reminder for us to be at ease and not to be diseased with the many problems, the many concerns. Allow the many miracles happening to liberate us, to inspire us. Believe in the miracles. Believe in each and every one. Magtiwala ka. It will give us the strength to go on despite all our many problems, all our many concerns. Magtiwala tayo sa Panginoon Diyos. Ito naman ang hamon sa atin, itong 22nd Sunday of Ordinary Time as we begin the last quarter of the year. Ito na yung huling, the last 3 months. No? The last quarter, no? The last 4 months, rather, as we thank God for this opportunity to praise and thank Him.